Yes po. At ito na nga po yung pinakahuling parte. Bukas ay malalaman na natin ang katotohanan sa part 3 po ng ating pinag-uusapan. At yes po, dito nga po sa part 3 ay aking ilalahad sa inyo. Ito pong Supreme Court ruling na kahit pabalik-balik po ay talagang tinatalakay ko para po sana lubos na maintindihan ng iba. Pero talaga pong matibay na yung kanilang paniniwala na talagang mapopospon po ang halalan. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Kayo po ay aking inanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po ang notification bell para palagi kayong updated. At siyempre po, pakilike naman po, pakilike and share po itong aking mga video kung inyo pong nagustuhan. Muli po, pakilike po, salamat. So, sa kanila po yan, paniniwala po nila yan, kahit anong gawin natin, malalaman po natin yan bukas. At itutuloy ko lamang po, ito pong Supreme Court ruling ay naipaliwanag ko na sa lahat po ng aking mga video. Ito po yung ruling na kung saan itinakda po ng Korte Suprema na ang halalan po na susunod na barangay at SK election ay magaganap nga po itong darating na December 1, 2025. At yan po ay dahil sa petition po ni Atty. Makalintal noong 2022 nang ito po ay postpone ng Republic Act 11935. At idineklara nga po yan na unconstitutional ng Korte Suprema. At ngayon nga po ay nagsulong na naman ng mga batas na naglalaman po ng postponement ang Senado na naipasa na nga po yan at 4 na taon pero postpone at inihintay na lamang po, sabi ko nga sa Kongreso. Kung noon po na 2022 ay hindi po naaprubahan o naideklara po na unconstitutional yung kanilang isinulong na batas na naging batas naman pero na pawalang bisa nga po. Ngayon ay susubukan na naman yata nila ang Korte Suprema. Sa palagay po ninyo, kung noon po 2022 ay hindi po umubra or maaring ibig ko sabihin kahit po natuloy ang halalan ay naideklara naman po na ito ay unconstitutional. Ano kaya ang depensa? Ano po kayang alibay ang gagawin nila kung sakasakali? Mga kabarangay, sa paulit-ulit po, pabalik-balik po na aking mga content, ako po ay hindi naman po ako kontra. Hindi po ako kontra sa postponement. Wala po akong galit sa mga nakaupo na mga barangay officials. Ang sinasabi ko lamang po ay katotohanan na mangyayari na tinatago po ng iilan. Pinapaasa po yung mga tao. Kawawa po yung mga umaasa na bagamat behind that their mind ay alam po nila na totoo po yung sinasabi ko pero nananatili pa pong matigas ang puso nila dahil namamag-asa na baka nga mangyari yung pag-postpone po ng halalan na yan. Natuwiran at taasan ko pong sinasabi na imposible pong mangyari. Imposible pong ma-postpone ang halalang ito dahil wala pong makakakontra sa Korte Suprema. Maliban na lamang kung ang gagawin nilang bagong batas ay hindi po lalabag sa konstitusyon. Yan po ang ating aabangan bukas na ang kanila bang gagawing batas ay ayon sa konstitusyon o kagaya din ng nauna na labag sa konstitusyon. Yan po ang pinakamasarap na hintayin po natin. Muli po, Koy Nursing.